walking with it. Hi everyone! Good afternoon! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. Syempre ko ako naman ang tatanungin ninyo, ang ganda pa rin ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin. Diba? So doon sa mga nagsasabi sa akin, hindi ka naman fresh overload ka ng fresh overload. Bahala ka sa buhay mo. Basta ako, maganda ako. Charot! So, yan. So, kamusta naman? So, maraming salamat syempre sa walang sawang pag-support ninyo dito sa channel ko. At eto na nga, syempre, gusto ko rin mag-shoutout sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa. Katulad na, syempre, mga kaibigan natin na nanonood dito from USA. Hello sa inyong lahat. And then, nandiyan din, syempre, yung mga kaibigan natin from Middle East na ngayon ay, ayun, so medyo nakakaranas sila ng mga hindi magandang sitwasyon, pero I hope na sana ay safe. And then, of course, syempre yung mga taga-Philippines, hello po sa inyo lahat. And then, meron din tayo mga subscribers from Europe. And then, meron din tayo from, tawag dito, Thailand. Meron din. And then, sa lahat ng mga nandirito na tumututo, kung saan man kayong panig ng mundo, maraming salamat. So, yun. Kaya naman ngayong araw na to, chika tayo dito sa Miss Universe Philippines pa din dahil syempre ito yung ongoing na pageant at ayan nga, tinututukan natin sila ng bonggang-bongga. Nung prelim ng evening gown ay marami na tayong mga nakitang kandidata na parang, oy, ang lakas nito ha, possible na maka-eksena ng bonggang-bongga. Totoo naman, nandiyan syempre yung pambato ng Rizal. Diyos ko, gusto ko siya. Ang ganda ng eksena niya, ang ganda ng execution. At yung lola mo, pasabog sa kanyang gown na suot-suot na talagang, ay, nako, ayaw magpaawat. Diba? And then, nandiyan din yung pambato ng Iligan. You cannot talaga maisang tabi ang pambato ng Iligan kasi ume-eksena din ng bonggang-bongga at gusto ko din yung looks niya talaga. May laban din talaga si ate. At hindi lang yan, ang pambato ng Cotabato Province. Yes, sobrang panalo. Kaya nga sabi ko, ay nako, talagang hindi mo din masabi. But eto, marami din nakakita talaga na biglang nag-shine like a diamond star ang pambato ng Laguna. Ay, ang ganda naman kasi. Kahit di naman ako, nagagandahan din talaga ako sa kanya. At iba ang dating. Iba ang karisma ng ate mo, talagang parang may ring light din, no? Kaya sabi ko, ay nako, exciting to dahil sobrang matindi, sobrang palaban ang mga candidates natin ngayong taon na to. So, yung Laguna kaya makaariba ngayon sa laban ng Miss Universe Philippines kasi nung last time akala ko nga si Eloisa papasok sa top 5 pero wala si Eloisa sa top 5, ginulat tayo, di ba? Kaya ngayong taon na to, parang feeling ko ay sige lang, malay ninyo, di ba, makarating si Laguna hanggang sa dulo ng laban, di panalo. So, yon. Pero ito, maraming nagsasabi na kung Mama Sam, tingin mo, kaya bang manalo ni Baguio dito at saka ni Taguig? Oho. To be honest kung pagbabasihan natin yung laro ni Baguio at saka laro ni Taguig, talagang malakas sila. Parehas silang may laban. Si Taguig, iba yung eksena She's a very perfect na pagdating sa rampahan. At ayun nga. So, minsan napapaisip ako, kung si Taguig ang ilalaban natin ng Miss Universe, tingin niyo, hanggang saan kaya mararating ng Pilipinas sa Miss Universe? To be honest, ako she's very beautiful naman. Kapag yung beauty niya, kapag tinignan mo, nandoon very Pinay. And then nakikita ko sa kanya, Marjimuran beauty. Yung aura, may aura siya Kaya lang, napapaisip lang ako na parang dito kasi sa Miss Universe Philippines competition, she's almost perfect. Yung galawan, yung eksena, the way kung paano gumalaw, the way kung paano magsalita, the way kung paano umiksena talaga. Kumbaga parang yun na talaga yung sinasabi mo, ay binigay niya na yung todo. So, ang iniisip ko, kapag dinala mo siya sa Miss Universe, ano yung itotodo pa niya? So, meron pa ba? No, yun. Ayun lang yung mga
napapatanong ako na parang malakas yung laban ni Taguig na maging Miss Universe Philippines, to be honest. And then kaya niyang manalo at nakikita ko, yes, malakas ang laban niya at pwedeng siya ang manalong Miss Universe Philippines. Hindi ko idinidinay yon at talagang nakikita ko din yon. Pero nandoon ako sa part na parang minsan iniisip ko, sobrang perfect niya, ano pa yung isasagad niya? So, parang meron pa ba? Meron pa ba tayong hindi nakikita na laro ni Bella Ismael na pwedeng maging laro niya sa Miss Universe? So, yon. So, looking forward ako doon kung sakaling siya ang mananalong Miss Universe Philippines. And then, ito naman si Baguio. To be honest, maganda si Baguio eh. Ang ganda, maganda yung eksena, maganda yung execution. Katulad din ni Bella, talagang sila, pulido ang kanilang laro. At kaya hindi rin ako magtataka kung etong si Baguio umarangkada hanggang sa dulo ng competition ng Miss Universe Philippines, and then possible din manalo ng Miss Universe Philippines. To be honest, silang dalawa ni Taguig as in talagang nandoon na parang, oh my God, assured to na magiging top 5 sa Miss Universe Philippines kasi kaya nila yung competition. At kahit sabihin nyo pa, hindi naman sila katangkadan, pero grabe, nagbibigay sila ng performance. At yung performance ni Baguio, you cannot underestimate ng ganun-ganun lang para sabihin mo na parang hindi niya kayang manalo ng Miss Universe Philippines. Ang tingin ko sa kanya, ang lakas ng laban niya. Kasi, alam niyo, sa totoo lang, ang isang kandidata na marunong maglaro, tapos total package talaga, kasi alam mong kayang kumuda, alam mo yun, kayang mag-penetrate sa comm skills, ay nako, nakakatakot yan. Kasi kapag once na nakarating yan sa dulo ng competition, kukuda yan eh. At kapag kumuda yan, ayun na yun. So, anytime, pwede niyang masungkit yung corona. Kasi, hindi naman siya yung kandidata na sasabihin mo lang basta-basta eh. Sila eh, marunong mag-isip, marunong magbigay ng opinion, marunong magbitaw ng mga, alam mo yun, na opinion nila na magaganda. Kaya, hindi sila basta-basta sasabihin mo na, ay, naku, easy lang yun mga yan. No, hindi sila easy candidates. Talagang nandoon na pwede silang manalo ng Miss Universe Philippines, especially si Taguig at saka itong ngang si Baguio, na once na makarating to sa top 5, alam mo na maglalaro talaga sila at alam mong kaya talaga nilang manalo sa kompetisyon, di ba? Kaya looking forward ako sa kanila. Na ang exciting kasi dito, may iba tayong kandidata na nakikita na pwedeng manalo. Pero, etong mga kandidatang pinag-uusapan natin, si Taguig at saka si Baguio, sila yung mga tipong kandidata na kaya nilang manalo. Na hindi ka magugulat kung sakaling sa kanilang mabigay ang corona. So, minsan parang excuse na lang natin na sana gawin silang ganito, sana ganitong ibigay na corona. Pero alam niyo, sa totoo lang, kanina, may nakausap akong kaibigan ko. Sabi niya sa akin, kung si Margie Moran ay ginawa ng Miss Universe dati, sana naman gumawa din ng sariling, sariling remarkable or sariling kumbaga parang si Bella Ismael. Kasi parang kung Miss Universe tapos Miss Universe, parang ginaya lang. So, sana daw, halimbawa, siya ang first Miss Cosmo ng Pilipinas, sa mga tipong gano'n. Na minsan napapaisip ako, oy, okay yun Kumbaga parang another history. So, gumawa ka ng sarili mong history. So, yun. Hindi lang ng universe, di ba? Sa bagay, sabi ko, pwede din. Bakit hindi? Kaya, looking forward ako kung ang ibibigay ba kay Bella ay universe or Cosmo. So, yon. So, tignan natin kung bibigyan siya ng another crown. And then, ito naman si Baguio. To be honest, pwede din siyang universe or pwede siyang eco. Eco International. Kasi 'di ba, related doon sa Miss Earth at meron siyang advocacy na, alam mo 'yon, napasok doon sa
sa advocacy niya na dati. Kumbaga parang, okay, kaya nito. Alam niyo sa totoo lang, kung dadalhin mo to sa Ico, si Baguio, kaya nito manalo doon. Oo, kaya nito manalo kasi may alam siya pagdating sa environment. Kaya parang feeling ko, ay good job din. Kung hindi universe, Ico. Si ano naman, kung hindi universe, pwedeng maging cosmos. So, walang talo. But, depende yun sa kanila. So, tingnan natin kung ano nga ba ang desisyon ng magiging hurado sa Miss Universe at kung ano ang mangyayari at kapalaran ng mga pambato na pinag-uusapan natin ngayon. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga tinatalakay natin? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.